Bureau of Corrections naka-alerto din sa epekto ng matinding init sa mga person deprived of liberty. Ayon sa Bucor, ilang pagbabago muna ang kanilang ginawa para makaiwas ang mga PDL mula sa banta ng heat stroke at heat exhaustion. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Hindi nakatakas sa tindi ng init ng panahon ang mga kulungan sa bansa. Katunayan, sabi ng Bureau of Corrections, aabot na sa 20 hanggang 30 persons deprived of liberty ang nahilo at sinugod sa mga ospital dahil sa init sa loob ng bilibid. Nahilo, nilagay sa ospital, pero wala pa namang report sa akin na namatay dahil sa heat stroke. Wala pa. Hopefully, matapos na yung summer natin. Tuwing umaga kasi umuulan na rin dito eh. Sa tindi ng init sa maghapon, sa umaga may nagkakaroon ng shower, passing shower tawag nila. Sabi pa ng Bucor, marami na rin ang umiinda ng mga PDL sa matinding init. Kaya may ginagawa na silang mga hakbang para pansamantalang maibsan ang daing ng mga PDL at maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion. Ngayon, pinapayagan muna ang paggamit ng electric fan, paglabas sa umaga at tanghali ng mga PDL mula sa selda at paggamit ng yelo para malamigan ang katawan. Tiniyak naman ng Bucor, kahit may mga ganitong patakaran, hindi nila pababayaang may makapuslit na iligal na gawain, lalo na ang pagsisingit ng droga sa yelo. Napakainit, so inalaw namin yung electric fan. Pwede. And then of course, pwede sila lumabas ng mga kulungan nila. And then sa gabi, balik sila sa selda. Bukod naman sa init ng panahon, nakakadagdag din ang siksikan sa kulungan sa pagkakasakit ng ilang PDL. Kaya tuloy-tuloy din ang paglilipat ng PDL mula sa New Bilibid Prison papunta sa mga kulungan sa iba't ibang rehiyon. Buwan-buwan ding nagpapalaya ng mga PDL ang Bucor ng mga natapos na ang sintensya o nabigyan ng parola. Sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., aabot na sa 12,836 ang napalayang PDL. Dagdag pa rito ang 165 na pinalaya ngayong araw. Si Tatay Pedro na halos 3 dekada nang nakakulong kasama sa napalaya ngayong araw. Para sa kanya, hindi siya makapaniwala na muli siyang magkakaroon ng buhay sa labas ng selda. Pakiramdam ko lang, ma'am, baring mapaganda buhay ko, basta kunti lang, ma'am. Makatulong mga pamilya ko. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.